lang natin. Ayoko lang iwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo, wala pa kami lugar dito. 18 yung ikukulong mo. Panpilo, Pinky Lacson, nagbanta sa ex-Marines na ipapakulong umano niya kapag ipinatawag dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na kapag hindi magugustuhan ang mga testimonya ay ipapakontempt umano ng naturang senador. Anak ng kamuti naman, oh. Bakit ipapakontempt? Nabaliktad na tuloy ngayon. Alam niyo po, Panpilo Lacson, kung gusto mong malaman natin ang katotohanan, imbitahin mo ang mga to. Huwag mo naman pagbantaan na ipapakontempt at ipapakulong yung 18 anak ng kagwang. Eh kung gano'n na lang po, ang laging sasabihin ho ninyo, wala na po talagang lalabas na witness para maituro ang totoong mastermind sa manumalyang flood control na ito, anak ng kamote. Pero si Chavit Singson, invitado na daw niya sa Senate Blue Ribbon Committee. So ang sigurado po dito, si Chavit Singson. Itong 18, panigurado hindi niya imbitahin kasi pinagbantaan pa nga na ipapakulong niya. At buwelta naman ni Atty. Baligod kay Matibag, aba, nagmukhang tanga daw ito. Ayon sa abogado ng mga 18 ex-Marine, nagtanga-tangahan. Ayan. Tanga-tangahan mo lang. Magtanga-tangahan ka talaga. Ikaw ba naman kumain ng isang kainan, 121,000 pesos ang kinain. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Pa-subscribe din po. Alam mo, ang gulo ng bansang ito, no? Ang gulo ng gobyernong Marcos. Akala ko ba gusto po ninyong matumbok kung sino yung mastermind? Meron ngayong lumabas na 18 ex-soldiers or ex-Marines, kasi majority naman ay Marines. Tinatakot ninyong ipapakulong, no? Tapos, itong si Matibag, ginugulo lang yung taong bayan. Mantakin mo, ha? Ngayong araw ay pumunta po ang mga ex-Marines diyan sa NBI para lamang i-debunk itong si Matibag sa kanyang kasinungalingan. Pero bago natin ipalabas ang naturang video, pakinggan muna natin itong si Matibag sa kanyang kasinungalingan bago po natin pakinggan itong si Baligod. Narito po, pakinggan natin. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. E sa nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interview isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod at nadagdagan po. O lol. No, ngayon tinuturo na, naniniwala na kayo, no? Yung sinasabi ni Boying daw, nasa previous admin Duterte, na may deliveries din daw. Eh di inamin din ninyo, anak ng kamuti. So doon lang kayo mag-imbestiga. O, paano na yung si Bongbong Marcos na talagang tumanggap, pati si Sandro? Alam ka naman hindi mag-abogado si Atty. Baligod. Abogado naman talaga yan nila, anak ng kamuti ka. Inadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan, nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa ng isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo? O tatanungin po muna kayo, ano ba yung inireklamo mo? Yung personal case circumstances mo? Ano bang mga ebidensya mo? Diyan na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Sino bang kumuha ng litrato na inyong nilagay? Ito bang litrato na to? Willing ba mag-testify yung naglitrato nito? Asan ang original nito? Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapail tayo ng kaso sa korte. At ang pagpail natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basihan ng pag-convict. At ano po ang basihan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa dapat. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Malinaw po, meron pong nagtestigo rin sa amin na yan. Okay, so yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba ay mabibigyan ng global law o kayo po ay maghihintay bago kayo magbigay ng inyong recommendations? Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaan sa laysay. Kaya po kailangan naming himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the counsel, papayag po kami. Pero magsasalita po sa investigasyon, hindi po yung abogado, yung pong mismo nag-affidavit. Ang presence po ng abogado, just to make sure na yung rights nila will not be violated during the portion ng investigation. Okay, tatlo po yung sasagutin natin dito sa banat ni Matibag na tinawag na tanga ni Baligod. Ang una ay ang sabi niya, yung delivery daw sa previous admin Duterte. So ngayon naniniwala siya talaga sila
kasama si Boyeng na may deliveries under Marcos admin. Kasi nga, hindi naman po pwede na imbestigahan ninyo yung previous admin. Di ba ho? Karamihan po, yung testimonya dito ay ang Marcos admin. Yan yung mga issue na sagutin natin. Yung pangalawa, ay yung sinabi niya na bakit si Baligod ang nag-aabogado. At ang pangatlo naman ho, ay yung sinabi niya na gusto niyang ma-one-on-one na maimbestigahan, ma-interview itong 18 ex-Marines na ito. Pero unahin muna natin kay Tatay Digong issue. Narito po si Atty. Harry Roque po ang magbibigay kalinawan po dyan. Narito, pakinggan natin. Ako nasasaktan ng loob. Bakit hindi ako natakban? Hindi ako nakatanggap ng kahit anong maleta. Ako palagi nakasalang araw-araw na ginawa ng Diyos at akong ginigisa ng media dyan, no? Dahil ako nga yung boses ng Administrasyon Duterte. Siguro siya nakatanggap. So, Boyeng, pahingi naman dyan. No? Di ba? Huwag mo naman suluhin yan. Nakatanggap ka na pala dati. Lalo mas marami ka natanggap ngayon dahil talagang limpak-limpak ang mga na-deliver itong mga Marines na ito. Pero lokohan na po yan eh. Kasi ang dapat natin tinitignan kung totoo nga ba yung sinabi ng mga Marines. At marami naman talagang bagay-bagay na po pwedeng ma-verify. Yung mga addresses, yung mga larawan, yung mga helicopter, mga aeroplano. Yan ang dapat tignan. At ang dapat gawin ngayon is imbestigahan nga yung kanilang mga sinabi at parusahan at tignan talaga kung sinong dapat makulong ng panghabang buhay dahil sa pagpandarambong galing nga sa kaban ng taong bayan. Hindi po pwede yun na magnanakaw kayo dyan sa gobyerno. Ang sagot, magnanakaw din kayo. Well, una-una, no? Wala naman pong naniniwala doon sa sinasabi nila na nagkaroon ng lantarang korupsyon sa panahon ni Presidente Duterte. Dahil ang problema ko nun talaga as spokesperson, paano ma-explain kung bakit yung mga pinakamalalapit pa kay Presidente sa panahon ng kampanya sa gabinete ang unang-unang natanggal sa mga posisyon. At wala pa nga napapatunayan, pinapatanggal na ni Presidente Duterte dahil ang kanyang patakaran. Even a whiff of corruption ay sapat para masibak sa pwesto ng isang opisyales sa gabinete ni Tatay Digong. Ngayon, sinasabi na ng mga mandurugas talaga yung mga tao sa gobyerno, imbis na imbestigahan at tignan kung dapat nga bang tanggalin dito mga korupto sa gobyerno, ang sinusupil pa at ang dinidiin ay yung mga nagsasabi ng katotohanan at nagtumatayo at nagbibigay ng testigo para nga po mahuli ang mga korap na yan. Huwag kayo magreklamo na nagde-deliver ng maleta sa panahon ni Presidente Marcos dahil simula yan sa panahon ni Presidente Duterte. Ako po ay pinasisinungalingan ko na nagkaroon ng kahit anong delivery sa maleta. Pero yung sa sinabi ni Ombudsman Remulla, parang inaamin niya, totoo, nagkakabigayan, nagkakaroon ng delivery ng maleta, pero nagsimula yan sa panahon ni Tatay Duterte, ni Tatay Digong. No? So kalokohan po yan dahil unang-una, hindi ko alam kung siya talaga naging kabahagi ng gobyerno ng panahon ni Tatay Digong dahil nung ako nasa Kongreso, 17 Congress, wala naman siya sa Kongreso noon. No? So hindi ko alam kung bakit may nalalaman siyang bigayan ng maleta na gaya ng sinasabi niya. Pero that is, in effect po, talagang an indirect admission na may katotohanan itong lantarang korupsyon at pagdideliver ng mga maletang mga basura sa administrasyon ni Duterte. Pagdating naman doon po sa 18 Marines, no? Sila po nagpunta roon bilang mga testigo sa krimen ng Thunder. Pero nangyayari, sila ngayon ang iniimbestigahan. Hindi ko alam kung anong krimen ang ipapataw nila o ikakaso nila laban dito sa mga Marines, pero pwede po yung incitement to sedition dahil napakababa naman ng petition ng parusa para laban sa perjury at ang sigurado ko, gusto nilang ikulong ng matagalan para mapatahimik yung mga Marino na yan. So yung mga testigo ngayon ang lumalabas, sila ang iniimbestigahan samantalang dapat yung mga tao na sinisiwalat nila na mga korap sa gobyerno ang dapat imbestigahan ng NBI. Ang ganda yung sinabi ni Atty. Harry Roque, isang kalukuhan po yung sinasabi ni Boyeng at ni Matibag na magkapareho daw sila, magkatugma ng investigasyon. Hindi po investigasyon ang tawag dyan, script po. Script ni Boyeng, yan din yung kinuha na script ni Matibag na di umano may delivery sa panahon ni Tatay Digong. Pero checkmate kayo dito. Dahil sabi ni Atty. Harry Roque, inamin ho ninyo na totoo na may deliveries ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos dahil ang pinagbasihan ninyo, di umano yung affidavit po ng 18 ex-soldiers. So ngayon, lahat po ng mga sinasabi ng 18 Marines na ito ay authenticated. At totoong nag-deliver po sa bahay ni Marcos. Kasi kung sa panahon ni Duterte nangyari yung delivery, kalukuhan po. Yan ay sarswila lamang, pilit nila nililis, pero walang naniniwala po dyan. Okay, so at least maliwanag tayo dyan. Sagutin din naman natin yung sinabi ni Matibag na ang mga 18 ex-Marines daw ay hindi pumapayag na magpapa-interview one-on-one. Dapat hindi daw nakikialam si Baligod. Alam nyo po, Matibag, sinabi na po yan ni Baligod na pumapayag po sila na magpa-imbestiga one-on-one. Kahit bawal po yan eh. Hindi naman talaga pwedeng ganun eh. One-on-one investigation, closed door meeting. Malay natin kung mayroon sinusuga sa inyo na script, di ba ho? Pero malabong-malabo yan na madadala sa bayan itong mga Marines. Narito po ang patunay. Pumunta po ang 18 ex-Marines dyan sa NBI ngayong araw upang patusin, tablahin yung mga paratang ni Matibag. Ayan po sila. Pumunta po sila ng NBI ngayon. Pumayag po sila na maimbestigahan ng one-on-one. Matanong ng isa-isa. Sir, kompleto kayo? 18 yan? Sir, 18 kayo? 18 po talaga yan. Yan, yung mga matatapang na Marines. Sir, kompleto kayo? 18 yan? Sir, 18 kayo? Sir, just me. Sir, patanggalan lang yung mga sombrero. Tanggalan lang. Tanggalan lang. Please, nakayan shades. Kung ano. Sir, just me. Tangin ng tao na yun, ang taong bastos. Sir. Akala mo naman sino, anak ng kamuti, mas may narating pa itong mga 18 ex-Marines. Respetuhin nyo po, di ba? Huwag nyo naman po masyadong, kala mo naman makasaway. Tanggalin mo yung sombrero. Sir, yung ulol. Hindi po yan mga wanted, hindi po yan mga kriminal. Sila po ay mga bayani. Nagsakripisyo po ang mga yan. Ayan po, Matibag pumunta, ngayon, pangalawang punta na po nila ngayon sa NBI.
excuse me po, ito ay patunay na sila po ay sincero at naninindigan po sila sa mga dinideliver po nilang mga mali-malitang pera para sa mga politiko, lalo na kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Sandro Marcos. At hindi po ito basta-basta na mga isinawalat ho nila, at dapat ito ay magkaroon ng suporta naman, no? Galing sa publiko. Huwag po kayong maniwala dito kay Buying at Matibag, anak ng kamuti, gumawa lang ang mga script yan. Siguro, i-attempt po nila ito na pakainin ng script itong 18 ex-Marines. Iwan ko lang po kung kakagat ang mga to. Sa palagay ko, hindi po. No? May panindigan po itong mga to. Kayong mga sir, wag po kayong magpabayad kasi meron naman nag-alok sa kanila daw na babayaran sila. Wag po kayong matakot na umpisa na po ninyo ito, ipagpatuloy nyo kasi nakatutok na ang buong sambayan ng Pilipino saan mong panig ng mundo. Kasi nga bibihira na ngayon ng mga bayani, ito ay sakripisyo po nila ito, sakripisyo kasama rin ng pamilya ho nila. Bagkos ito pa ay nahuhusgahan, sila pa po ay iniimbestigahan. Tama si Atty. Harry Roque, imbestigahan yung mga inaakusahan nila. Total meron naman silang ebidensya. Yung sinabi ni Matibag na kung willing daw na ipapatawag yung mga kumukuha ng picture sa yung picture nila diyan, mga ebidensya, ipapatawag daw sa NBI. Malamang Matibag, nandyan din yung nagpipicture. Sila rin nagpipicture, anak ng kagwang, no? Kasi nga ito, meron akong napanood na isang news reporter ba yun? I think from Mindanao ba yun? Radio reporter. Na yung mga picture daw na ito, hindi po talaga nilang sinasadyang magpa-picture. Hindi po nila sinasadyang kumuha ng picture. Meron nga din mga moment na ayaw talaga nila magpa-picture. Bakit po sila kumukuha ng picture? Kumuha po sila ng picture dyan sa kanilang mga deliveries. Ito parang lang ba? Disgrasya lang ba, no? Coincidence lang ba? Kasi nga, yung ibang picture dyan ay kinukunan nila ng picture yung ginagawa nila dahil sa mga asawa nila. Hinahanap sila ng mga asawa nila, no? Asawa ng mga Marines. Nasaan na kayo? Bakit nagtagal pa ninyo? Saan kayo? Kaya ang ginagawa, nagpa-picture sila, picture selfie, at pinapadala sa asawa nila yung mga picture para patunay na sila ay nasa trabaho. Yun ang nangyayari. Yung iba naman, nagpipicture sila kasi nga, parang lalamove datingan ba, parcel, para isisend lamang doon sa saldiko na sila ay nag-deliver sa taong ito. Yun lang ang purpose doon. Pero hindi po talaga nila purpose na nagpipicture para magamit sa panahong ito na kakanta sila at isiwalat kung ano po ang nangyayaring korupsyon under Marcos admin. Kasi nung una hindi naman nila alam na yung perang dinideliver nila ay galing sa pangungurakot. Hindi naman nila alam nung ganun. O ito, yung sinabi naman ni Matibag na, ikaw Baligod, ikaw nag-abogado, dapat mag-inhibit ka. Dapat kumuha ka ng abogado na iba. O ito yung sagot ni Baligod. Nagtanga-tangahan ka daw, Matibag. Pakinggan natin si Baligod na rito. Para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? Wala naman tayo sa korte. Kung nasa korte ka, it is advisable kung abogado ka na magkaroon ka ng sarili mong abogado pag nasa korte. Sa ganitong investigasyon, walang ganung rule, no? Ang hiningi sa akin ng NBI, yung contract of employment, mga screenshot ng mga chats nila, original ng mga pictures, and so many others, no? Natanggap namin yung sakina ng NBI noong Biyernes lamang. Yung iba umuwi sa mga kanilang bahay, no? So, yung contract of employment na hinihingi nila, ang problema namin wala na dito si Saldico para mag-issue ng certification na empleyado sila. So, ang secondary evidence namin ay yung kanilang mga identification cards. Diba? Pero nung terminate sila, pinasurrender ang kanilang mga identification cards. Pero meron kaming mga litrato ng identification cards. Ayan, hindi ba ho, napahiya ka dito, Matibag, na kumakain ng 121,000 pesos isang kainang kasama yung kay Arjo Artayde, tatay, anak ng kamuti. Tama dito, huwag kang tanga-tangahan dito O nagtanga-tangahan ka talaga, hindi mo alam ang batas. Ang isang tao, individual, ay may karapatan po maghanap ng kanyang abogado. Wala pong, walang pakialaman dito. Kung gusto po ng mga yan, ay si Baligod, ang kanilang abogado, wala po kayong magagawa dyan, Matibag. Karapatan po nila yan. At saka, saan ka nakakita? Yung NBI, yung magsasabi, hindi, huwag mong kunin yan, hindi. Choice po yan ng ex-Marines. Anak ng kamuti mantakin mo, itong mga nagsisiwalat, ito po yung inimbestigahan, ito po yung inakusahan. Pero yung inaakusahan na dinideliveran, hindi po inimbestigahan hanggang ngayon. Baka yung iba doon, nagsilayasan na dahil sa mga taong ito. Dito naman po tayo kay Panfilo Lacson. Si Panfilo Lacson po, ay magpapaimbestiga na daw sa Senate Blue Ribbon Committee. Anak ng kagwang tinablan din ng hiyang animal, no? Pero, siyempre, ang iimbitahan lang nila, ay itong si Chavit Singson daw, iimbitahan at kausap na daw niya. Pero yung 18 na ex-Marines, hindi daw nila iimbitahan. Kasi pag iimbitahan daw nila, ay baka makontempt lang at maipakulong lang nila. Ito, pakinggan po natin itong sinasabi ni Panfilo Lacson. He sent me a letter. He indicated that he wanted to testify. So sabi ko, yes, if you're testifying on the flood control projects, then we will schedule a hearing. Tentatively, we've scheduled it on April 14. But if we can hold it much earlier, then why not? Because, alam mo, magbe-break kami starting Thursday or Friday. Kung agad-agad tatawag ng hearing,
baka nasa vacation mode pa yung ano, baka ako lang mag-isa na dyan. So, I want to be joined by my colleagues. So, let's see. Okay, so ngayon, simple lang palang requirements para maimbitahan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. So mag-send lang po kayo 18 ex-Marines ng letter kasi ayan naman si Chavit Singson nag-send lang ng letter na gusto siyang mag-testify dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon, yung 18 ex-Marines, ganun din ang gagawin. Paano yan, Panpilo Lacson? Sir, including the 18 former military. I will have to consult my colleagues, the members, because may mga issues, individual and collective issues that must be addressed. I, for one, nasabi ko na ito na tatawag tayo. Kung masyadong napakalayo sa katotohanan, anong gagawin natin? How do we treat the information and even the resource persons? Ang iniwasan ko, once obvious na nagsisinungaling, merong mag-motion para i-cite for contempt, pagkatapos i-detain, medyo may problema tayo doon. Sabihin natin public opinion, parang inaapi nyo pa yung mga resource persons. But we should treat them in the same manner that we treated the other resource persons. When they are lying through their teeth, mahirap naman sigurong double standard tayo. Diba? Ulol, bakit mo ipapakulong sila? Bakit mo iko-contempt? Bakit ka papayag? Di ba ho? Kung ikaw, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, huwag kang pumayag ipapakulong. Ang ano lang naman natin, mag-imbestiga sa kanilang mga sinasabi. Hindi yung putang ina, nag-witness na nga yung mga yan, ipapakulong mo pa, tanga mo naman. Kung ganun lang ang sistema, wala na pong lalabas na mga tao na totoong may alam sa nangyayari kasi pag magkamali lang ng sagot, alam mo naman dyan sa anak ng kagwang itong Senate Blue Ribbon Committee, walang kwenta, ipapakulong mo na. Ganun ba talaga kadali? Magnanakaw ba yan, ipapakulong mo? Yung mga kurakot, hindi mo ipinapakulong, pero itong mga to, ipapakulong mo, putang ina, shame on you, Lacson. Wala pa. Pero sabi niya, ang betting na nangyari, anong i-testify mo, Gov? Sabi niya, flood control. Okay, we'll accept yung request niya. He was in my office yesterday. He may or he may not. Kasi Hoy Lacson, ang gawin mo, isiparit mo yung Blue Ribbon, yung investigation sa 18 soldiers para hindi magkaroon ng conflict. Magiging komplikado kasi yan pag isama mo sa flood control. Flood control, iba lang yan, di ba? Ngayon ito, magpa-imbestiga ka, exclusive, sa affidavit ng 18 ex-Marines. Hindi yung halo-halo mo dyan, ugag. Magulahan ka dyan. basta tama na sa akin, ang i-testify niya relevant to sa inimbestigahan ng Blue Ribbon. So sir, verbal, walang affidavit siya na sinabi. Wala. Basta yun lang ang sinigurado ko tungkol sa flood control yung kanyang testimony. Last hearing na sir yung April 14. No, not necessarily. Anong magiging... Wala pa, yung partial pa nga, wala pa. Pero sir, yung sa 18 sir, paano sir yun? Kasi tatlo yung May mga gustong patawag, pero mas marami yung wag nang ipatawag kasi magugulo lang yung hearing. Sabi ko, ilapit lang ng konti sa katotohanan. Why not? Sino yung mga senador na ayaw ipapatawag yung 18 ex-Marines? Marami ba yan? So nakatanggap ng mga malita dyan. Isiparit mo lang dong ng investigasyon, wag mong isama sa flood control. Kasi mas malawak po ang korupsyon na isiniwalat ng 18 ex-Marines na ito. Kaya dapat trilyon po ito. Lacson. Anong kinalaman ni Mike Defensor? Sir, thank you. The committee by now. Kung gusto niya talagang isa lang yung 18 or maybe some of the 18. parang sa media na Wala namang effort talaga eh. Not insistence. Walang effort na makipag-usap na baka pwedeng tawagin. Pero in-offer niyo na sir, di ba? In-offer ko na yan. Kumbaga sir, kung makikipag-usap sana sa inyo, you're willing to meet with Attorney Baligod. I should really clarify muna. Ano ba ito sabi niyo? Parang do the math. At tingnan natin kung physically possible, logistically possible, edi pag-usapan natin at iisa lang natin. Ayoko lang iwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo, wala pa kami lugar dito. 18 yung ikukulong mo. Sir, bakit Hindi ko na maiwasan kung merong mag-motion, to cite them in contempt of the committee. So mag-motion dyan, tapos magbobotohan kami. Ko ipakulong. So walang betting kay Governor Chavit? Well, he's a former governor. Kaya I leave it up to him to justify his presence. Mag-testify siya. Anyway, pakita ninyo naman yung credibility or incredibility, whichever the case. Ayan na po, maliwanag na galing po mismo sa bunganga ni Panpilo Lacson. Talagang plano po nilang ipapakulong itong 18 ex-Marines kung ipapatawag po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan po ang isa sa mga galing sa kanyang bibig. So ito ay banta po ito. Kumbaga tinatakot na yung 18 ex-Marines. Sige, pumunta kayo dito. Pag magkamali kayo ng sagot, ipapakulong namin kayo. O ito na tayo ngayon, yan ang maliwanag. So malabo ho talaga na merong lalabas na 18 ex-Marines dyan sa Senate Blue Ribbon Committee dahil tinatakot na ngayon pa lang eh. Hindi pa nga ho ikaw nag-schedule ng investigasyon. Tapos sasabihin mo, Baligod, mag-request ka sa akin. Makipagtulungan ka. Paano po makipagtulungan itong mga to? Ngayon pa lang, masama na ang plano mo sa 18 ex-Marines. Mantakin mo, galing mo sa bibig mo. 18, ipapakulong. Pag may motion ay contempt, hindi mapipigilan. Hindi. Kaya mo yang pigilan. Bakit mo ipapakulong? Papayag ka ba? Ipapakulong mo itong mga inosente? I-chairman ka ng Senate Blue Ribbon Committee. Ikaw yung masusunod dyan. Kailangan pag may motion, hindi po pwedeng ipakulong natin ito. Imbisa sila magsasalita para po sa isiwalat ng mga mali-malitang pirang deliveries nila. May mga ebidensya naman, tapos ipapakulong natin. Ano kayo? Ganun lang kasimple. Pero ito maliwanag. Ang plano nila, kapag dumating, makapunta sa Senate Blue Ribbon Committee, itong 18, ay panigurado, iko-contempt nila at ipapakulong. Yan ang maliwanag na mensahe ni Panpilo Lacson sa 18 ex-Marines na ito. Siyempre, pag narinig nila ito ni Baligod, kahit naman ako, tika,
Bakit pa tayo pupunta doon? Nagbanta na yung chairman na ipapakulong itong 18. Pag magkamali at pag may magmotion ay contempt. Ganun ba ho? Kailangan takot.